Ito, panoorin natin to. Pag tingnan ninyo tingnan ninyo. Matapos pagbantaan ng Pangulo ang mga nangungurakot sa mga proyekto ng gobyerno, lalo na po sa flood control, may pahapyaw naman ang Pangulo sa mga nag-aaproba ng budget ng gobyerno. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Ito tinan mo, papalakpak sila, sabi niya I will return. Kanino ba nanggaling? Di ba sa Kamara at saka sa Senado at sa BICAM? Doon ang galing eh. Pero bakit pumapalakpak yung mga congressman? Karamihan kasi dyan congressman eh. Bakit sila pumapalakpak? Kanina galing yun eh. Di ba? So baka meron bulong-bulungan na isisihin natin si Escudero dito. Basta pumalakpak lang kayo ha. Basta palakpak lang. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. At palakpakan naman ng mga congressman at mga senador. Hindi mo tuloy maintindihan kung alam nila na sila mismo ang pinaliringgan ng Pangulo. Dahil ang Kongreso ang siyang nag-aaproba po ng General Appropriations Act o yung budget. At kung babalikan mo ang mga nangyari sa budget noong 2025, malaking kontrobersya po ang nangyari na pinagpiesta ng mga kritiko ng gobyerno. Ano po yun? Yun po yung mga congressional insertions na nasa daan-daang bilyong piso. At marami sa kanila questionable at may kinalaman din sa flood control. Balikan po natin yung mga nangyari. December 11, 2024, inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng 2025 budget para po pirmahan ng Pangulo. Pero mismo ang Pangulo ayaw pirmahan ng aprobadong budget. Sa halip, nagdesisyon siyang reviewin muli ang budget dahil sa dami ng mga binago ng Kongreso. Bakit? Ito po ang sample lamang sa BICAM. Ito po ang mga pinatawag na budget ng mga congressman at senador. Ang DPWH, dinagdagan ng budget ng 288 billion pesos dahil po sa dami ng mga in-insert na proyekto. 288 billion to Billion na pinag-uusapan dito hindi humilyon. 288 million nga, laki na eh. Billion po ito. B as in B. Kaya nga ang total naging 1 trillion. DPWH project 1 trillion. May nakita kayo? Naramdaman ninyo na pagbabago sa baha? Wala. O sino gumawa? BICAM, Kamara at saka Senado. Tingnan nyo yung kalokohan. Sa unang pagkakataon, ang budget ng DPWH umabot ng higit 1 trilyong piso para po sa 6 trillion peso budget yan. Ang ayuda program na kung tawagan ay AKAP, biglang pinondohan ng halagang 26 billion pesos. Ang Kongreso, dinagdagan ng budget ng 17 billion pesos. Ang Malacanang, 5.4 billion. Tingnan nyo tingnan ninyo. Yan yung mga dadagdag. Ito lang yan. Ito yung pinag-uusapan ni Marcos ngayon. Nakita ninyo. Sino ang pinakamalaki? Tignan ninyo. Ang tinaas. Pagdating sa opisina, DPWH, Congress. Mas malaki pa sila kaysa sa Senate at saka sa OP. Tapos palakpak kayo ng palakpak. Anak kayo, wewe. Di ko magits eh. Siyempre, kung magdaragdag ka sa isang panig, magbabawas ka naman sa kabilang panig. Ang mga binawasan ng BICAM, 95 billion mula sa DSWD, 74 billion sa PhilHealth, 27 billion sa CHED, 25 billion sa DOH, at 20 billion naman sa Department of Agriculture. Akala mo tuloy, hindi mahalaga ang mga ahensyang ito. Zoom in tayo po ulit sa DPWH kung saan sobrang galante ang mga senador at mga congressmen. 288 billion pesos po dinagdag ng BICAM sa departamentong yan na wala sa mga plano ng DPWH o ng Malacanang. Ano tuloy ang ginawa ng Malacanang? Disyembre 30, pinirmahan ni Pangulong Marcos ang 2025 General Appropriations Act.
pero meron siyang 2 binito na mga probisyon Magkano lang yung binito niya? 194 billion lang. Tapos magagalit siya. Hindi, magagalit siya. Ang laki nung itinaas. Tapos magagalit siya ngayon. Ilan lang naman yung binito lang niya. Ibig sabihin ng binito niya, yung tinanggal niya, hindi niya pinirmahan o pinapalitan niya. Diba? Gaguhan na to eh. na nagkakalaga ng 194 billion pesos. Ano po mga binito na yan na pinagdudahan ng Malacanang? Meron pong halos 170 billion pesos na unprogrammed appropriations at 75 flood control projects na nagkakahalaga ng 26 billion pesos. Kasama po riyan ng mga sumusunod: flood control, drainage, septage and sewerage, water impounding at rainwater collection. So, nung nakaraang taon pa lamang, mainit na po ang mata ng Malacanang sa mga flood control projects na tila biglang pinapasok ng mga congressman at mga senador. Ayon sa Pangulo, hindi raw ito tumutugma sa mga plano ng kanyang administrasyon. Ngayon, mayroon bang dahilan kung bakit may pagdududa ang Malacanang sa mga proyektong ito? Yan po ang aabangan natin sa pagdatuloy na po ang investigasyon na pinapangako ng Pangulong Marcos. Ayun, nangako. Sige, ano? Kaya nga mga kababayan, isang matinding kalokohan po ito. Sa totoo lang matinding kalokohan po itong nangyayari na ito. Naninisi ka ng ibang tao na meron ka namang direct control, supposedly. Sino ba ang namili ng speaker? Di ba? Sino ang namili ng speaker? Ikaw naman Alam naman ng lahat yan. Sa Kamara, sa Senado medyo mahirap pa. Mahirap pa sila makontrol. Pero sa Kamara, basbas ng presidente ang talagang merong control. Pagdating po sa kung sino ang magiging Speaker of the House. In other words po mga kababayan, meron pong direct na influence ang presidente sa Kamara. At alam naman natin sa Kamara, diyan ang kakaroon ng hocus-pocus pagdating sa budget. Tapos sisisihin mo, sino? Ay nako. Ito, tingnan mo ito. Mananatiling House Speaker si Congressman Martin Romualdez. Pero bago ang botohan, nag-walkout si Congressman Paulo Duterte. Abay, Nasa dapat frontline lang. ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nagbotohan ang mga kongresista para sa liderato ng Kamara sa 20th Congress. Walang lumaban, kaya si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez pa rin ang mananatiling House Speaker sa botong 269. Si Quezon Representative J.J. Suarez ang nag-nominate sa kanya na sinigundahan ni Presidential son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Nag-abstain o hindi bumoto sina Navotas Representative Toby Chanco at Cebu 5th District Representative Juke Frasco. Pati ang napaulat na kalaban ni Romualdez sa pagka-speaker na si Bacolod Lone District Representative Albi Benitez, nag-abstain din. Ayon kay Benitez, hindi niya binoto si Romualdez dahil naniniwala siyang ang kailangan ng Kamara ay isang leader na susuportahan si Pangulong Bongbong Marcos at hindi hihilahin pababa ang Pangulo. Sa kabila niyan, matapang ang naging mensahe ni Romualdez sa kanyang speech matapos manumpa. Nagpasa rin siya sa Korte Suprema kaugnay ng pagdedeklara sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na unconstitutional o labag sa batas. The court may close a case, but it cannot close a cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. And as your Speaker, I will be here, not just to preside, but to protect. Hoy, pumalakpak kayo, wala kayong budget. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Sisiguraduhin kong walang bubong ang babagsak, walang pader, magigiba, at walang Ano magigiba? Ano magigiba? miyembro ang mapapabayaan. Mapapabayaan. Ano ito? Huwag mo na kasing pilitin mag-Tagalog. Hindi ka na marunong mag-Tagalog eh.
Kung si Romualdez hindi mangiiwan, bigla namang umalis ng batasang pambansa si Davao City Representative Paulo Duterte. Nag-walkout siya pagkatapos ng roll call kasama ang mga kapwa mambabatas mula Davao. Ayon kay Pulong, hindi siya bumoto para sa speaker at hindi rin siya sasali sa minority bloc. Ayaw daw niyang maging bahagi ng tinawag niyang political circus na nakalimutan na kung sino ang dapat pagsaserbisyuhan ang taong bayan. Samantala, Yo. inihalal bilang Senior Deputy Speaker si Quezon Representative JJ Suarez. May 7 ding napili na Deputy Speakers. Nakuha naman ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang pagiging House Majority Leader. Siya ang pinakabatang kongresista sa posisyon. Habang sa pagka-House Minority Leader, napili si Representative Tingnan mo. First time yun, pinakabata na majority leader, House Majority Leader si Marcos. Alam nating merong galaw o may kamay si PBBM sa Kamara. Tapos sisisihin mo yung gumawa ng budget. Hindi, ikaw naman din yan eh. Ikaw din yan. Huwag na tayo magmaang-maangan. Ikaw din yan. Ibig sabihin, ikaw din ang may control dyan. Ngayon kung pumalpak yan, kasalanan mo rin. Hindi naintindihan yung ibig ko sabihin mga kababayan. Kasalanan din ni Marcos yan. Kung bakit nagkakapalpak-palpak ko itong mga to. Huwag na tayong maglukuhan. Anak ng weting naman oo. Hindi alam nyo mga kababayan nakakairita lang kasi itong sonang nangyari. Wala nang ang accomplishment. Tapos ganun pa ang tono niya. Para bagang siya yung mabait, siya lang yung matino, lahat kayo demonyo. Tapos biglang palakpak. Yung mga amuyong niya. Di ba? Hindi ba kayo naiirita doon? Di ba kayo naiirita na ganun? Ano ba talaga? Bakit ba biglang ganun? Ang weirdo eh. Di ba? Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming